may mga lupa talaga na hindi mo pwedeng ibenta kahit gusto mo at baka mapasubo ka kapag pinilit mo. Ito ang dapat mong tandaan. Una, public land. Ito yung lupa na pagmamayari ng gobyerno. Hindi ito pwedeng ibenta ng private individual dahil hindi naman kanila. Karaniwan dito yung mga lupa na timberland, forest land, at mga hindi pa na-alienate ng gobyerno. Ikalawa, ancestral domain at ancestral land. Kung lupa ito ng isang indigenous cultural community, hindi basta-basta pwedeng ibenta, lalo na kung walang clearance ng kanilang council o walang pahintulot ng buong komunidad. Ikatlo, road lot o public easements. Kung daanan ng tao, kalsada, creek easement, or right-of-way ng gobyerno, hindi mo pwedeng ibenta kahit may titulo ka pa sa tabi nito. Public use kasi ang nature nito. Ikaapat, lupa na under litigation. Kapag may pending case sa korte, tulad ng ownership dispute or annulment of title, bawal muna itong ibenta kasi naka-freeze ang rights habang may kaso. Ikalima, lupa na hindi mo pagmamay-ari. Oo, simple pero madalas na nangyayari. Hindi ka pwedeng magbenta ng lupa na wala sa pangalan mo maliban kung may SPI ka o legal authority. Kapag pinilit, void ang bentahan. Ika-anim, lupa na may restriction sa title. Kapag nakalagay sa titulo na cannot be sold within 5 years o home lot sa relocation project, o lupa ng beneficiary ng agrarian reform na may 10-year prohibition, bawal yang ibenta. Sa madaling sabi, kaibigan, hindi lahat ng lupa sa mapa ay pwedeng gawing pera. Alamin muna bago magbenta para hindi malagay sa alanganin. At oo, nandito kami para tumulong. Kaya kaibigan, huwag kang aalis. Para sa mas malinaw na land tips mula sa GC Land Surveying, don't forget to subscribe, like, follow, and share. Please naman, huwag mo kaming skip.